Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ay, naiwan na naman akong mag-isang babae dito. Panay lalaki ang nakapaligid sa akin. Di bale, ako naman ang sinusunod ng mga ito dahil mas mataas ang katungkulan ko sa kanila. Kahit papaano ay safe ako. Nakakainip naman. Wala akong makausap. Iba pa rin talaga kung nandito si Althea. Kahit papaano, nalilibang ako pag nandito siya. Mabait siya. Kahit na high profile ang pamilya niya low profile siya kung makikipagkapwa-tao. Simpleng-simple. Nagriring na naman ang phone ko. Baka ito naman yung tumawag kanina na hindi ko nasagot. Pero ngayon, kailangan ko nang sagutin. Sanchez Security Agency, hello? Hello? Mabel? Ho? Boses ni Ma'am Sophia. Mabel, ikaw nga ba ito? Ako nga po to. Mabel, ikaw nga. Kumusta ka na? Diyan ka ba nagtatrabaho sa security agency na yan? Dapat nga ba ako makipag-usap kay Ma'am Sophia na naging dahilan ng paghihiwalay namin ni Nathan? Mabel! Sir, kayo pala. Good morning po. Hello. Hello. Ito ba yung kausap mo? Kliyente ba? May sasabihin sana ako sa iyo Hello. Hello. Opo sir. Kliyente po. Sige, kausapin mo muna at saka na kita kakausapin. Sige po sir. Hello? Hello? Oh, ano na? Binaba na po ang phone. Akala niya siguro, binaba ko na dahil hindi ko siya kaagad nasagot. Dahil nga kausap ko kayo. Naku, ako palang dahilan kung bakit ibinaba ang phone. Pero hindi bale. Tatawag na naman yun ulit. Teka, total break time mo.
kumain ka muna at pagkakain mo dumiretso ka na sa office ni Altea at may sasabihin ako sa iyo. Totoo ba ang sinasabi ni Nathan na si Brando ang siyang utak sa nakawon sa bangko? Hindi kaya naiinggit lamang ang Nathan na ito sa aking anak, kaya gustong siraan. Pero may tumawag na babae sa akin at ang sabi, tungkol kay Brando. Ang ibig sabihin, may nangihinala talaga kay Brando na siyang utak sa nakawang sa bangko. Pero kung totoong si Brando ang utak ng lahat, bakit gagawin ni Brando yung samantalang congressman na siya? Hindi ko mubos maisip na talagang gagawa siya ng gano'n. Kung halimbawang siya nga ang utak ng nakawan sa bangko at sinasabi nilang sangkot sa krimeng kinasangkutan niya yung pangluloob sa bangko. Hindi ko tuloy malaman kung anong gagawin ko. Sino kaya ang babaeng yon na tumawag sa akin? Hindi kaya pakawalan lamang nito na ito para takutin ako. Hindi kaya. Kumusta? Nakausap mo ba? Si Mabel nga ba ang sekretary ng security agency na yon? Hindi ko nakausap. Biglang may dumating na kumausap yata sa kanya. Kaya hinayaan ko na silang mag-usap na kasama niya. Pero dinig na dinig ko ang boses. Boses ni Mabel. Ay, kailangang masiguro mo kung si Mabel nga yun. Kaya nga gusto kong nagbalikan ang security agency na yun. Para makita ko mismo ang babaeng sumagot sa phone na kaboses ni Mabel. Tamang-tama kung gano'n, ay makikisabay na lang ako sa'yo. Bakit? Lalabas ka ba ulit? Oo. Tiniks ako ng anak mo at naglalambing. Nagpapabili ng paborito niyang panghimagas. Hindi na raw maharap bumili sa palengke. At panggabi ang duty. Gusto na raw kasing matulog pagdating sa bahay. Kaya hindi na nakakapamalingke. Sige. Bilhan mo rin ng paborito ng sando. Alam mo naman yon, pawisin. Inang, mano po? Kawaan ka ng pong may kapal. Mabuti po at inagaan nyo ang pagpunta nyo dito. Kundi, wala na kayong boses Hindi ko pa rin kayo naririnig. Paano naman kasi? Para kang mantika kung matulog. Siya nga pala. Ito na pala yung mga pinamili mo. Ilagay nyo lamang ho dyan. At ako na lamang maglalagay sa ref mamaya para makapagpahinga na kayo. Ay, nako. Ako na lang ang maglalagay. Ikaw pa, na sasabihin mong gagawin mo, pero ipagpabukas mo naman. Nako. Nasisipa-sipa tuloy dito sa baba. Inang, nabili ho ba ninyo lahat yung pinabibili ko sa inyo? Oo naman.
Mabuti naman ho at pinayagan kayo ni Ma'am Sungit na pumunta dito. Mamsungit ka dyan. Kung masungit si Ma'am Sofia, wala ako dito ngayon. Di kita madalhan o mabilhan ng pagkaing pinabimili mo. Kita mo naman, isang tawag mo lang naririto na ako. Ganon kabait si Ma'am Sungit na sinasabi mo. Oh, tignan nyo. Pati rin kayo, tinatawag ninyong Ma'am Sungit. Tumigil ka na nga dyan. Ang mabuti pa, tulungan mo na lamang akong maglagay ng mga ito sa ref. Oh, may nag-text sa akin. Teka nga't babasahin ko. Naku, ang dami-dami na pala silang nag-mismol sa akin. Babasahin ko ang text sa akin. Nathan, pinapapunta ka ni Chief dito sa presinto. Ngayon na. Ay, ano ba naman si Hepe? Wala sa oras magpatawag sa akin. Mamayang alas 4 ang oras ng duty ko eh. Ay, nako. Pumunta ka na at baka kailangan ang serbisyo mo. Kailangan ho ba talaga? Oo, yun kasi ang hindi man gayon. Mga babae dahil hindi ka agad-agad mahahalata. Pero baka hindi ko makakaya. Kunti pa lang naman ho ang alam ko sa martial arts eh. Madali mo lang mapag-aaralan yan. Dahil gayon pa lang magsisimula ka ng mag-training. Hindi naman lahat ng oras ay may kausap kang kliyente. Magpapadala ko dito ng mga experts na marunong sa martial arts. At dito ka mismo sa security agency mag-training. At huwag ka mag-alala, may additional compensation ka sa bawat kliyenteng masasamahan mo. May incentives ka. At mas mataas pa sa arawan mo ang salary mo dahil ibang trabaho ang gagawin mo. At iba ang rate ng secret bodyguard sa regular work mong secretary. Pero bakit ako? Marami naman kayong makukuha dyan eh. Ikaw nga ang karapat dapat dahil kilala ka ng secretary dito. Hindi ka akalain ng tao sa ibang trabaho mo. O ano, payag ka. Inuulit ko mataas ang rate ng trabahong ibibigay ko sa iyo. Baka hindi magtatagal makapagpagawa ka na ng sarili mong bahay na mas malaki kaysa bahay ninyo ngayon ng tatay at kapatid mo. Sa palagay nyo, kaya ko? Oo naman. Kayang-kaya mo basta pagbutihin mo ang pagtitrading mo at araw-araw kang mag-i-ensayo. Sarap niyo talaga magluto inang ha. Saka lamang ako nakakakain ng marami pag luto ninyo ang kinakain ko. Jesus, binula mo na naman ako. Siya nga pala, mabuti naman at nakauwi ka kaagad. Kala ko ba pagjujutihin ka ng hepe mo? Hindi yun inang. Nagpatawag lamang si Hepe ng meeting ukol sa gagawin namin bukas. Na? Tungkol sa isang negosyante na napatay habang nakikipagpulong ito sa conference meeting kahapon. Negosyante na naman na napatay? Oo, inang. Pero ayon sa mga responding kasama ko isa sa mga itinuturong drug lord ang nabaril. Ano? Drug lord ang nabaril? Sinong bumaril? Mga pulis? Hindi po. Pero ayon sa bala na nakuha sa kanyang katawan,
ay pag-aari ang baril ng isa ring drug lord. Ibig mong sabihin, binaril ng isang drug lord ang kapwa niya drug lord. Oho, Inang. Bakit niya binaril? Kapwa pala niya drug lord eh. Ibig sabihin, magkaibigan sila. Bakit siya binaril ng kapwa niya drug lord? Para siguro masolo ng drug lord na yon ang kita sa illegal droga. Ano? Ganun ang kalakaran ngayon, Inang. Ipinapapati ng kapwa niya drug lord ang pinaghihilaan nitong drug lord. Dahil para wala siyang kakumpetensya sa pagiging supplier ng ipinagbabawal na droga. Talaga? Isa ka sa mga napili ni Papa na magiging bodyguard? Oo, ayaw ko sana. Kaso, malaki ang compensation na ibibigay sa akin ng papa mo eh. Biruin mo ha, bukod sa sahod ko bilang sekretary, bibigyan pa niya ako ng additional na sahod at mas malaki pa kaysa sahod ko ngayon. Gusto ko nga rin sana eh. Kasi adventure. Oh, bakit hindi mo tuloy? Ayaw nga ng Papa. Gusto niya kasing tutukan ko talaga tong security agency. Paano ko nga maasikaso kung aalis-alis ako dito, hindi ba? Sa bagay, tama ka dyan. Trabaho nga naman ng bodyguard na sundan ang lahat ng pinupuntahan ng binabantayan mong tao. Kailangan nandoon ka kahit nasa ng pinoprotektahan mong tao para masiguro mong ligtas siya. Oo. Teka, kumain ka na ba ng tanghali? Di pa nga eh. Ay nako, ang mabuti pa, kumain ka na habang naririto ako. Dahil maya't maya lang, idadaanan ako dito ng best friend ko at mayroon kaming pupuntahan. Ay nako, babaeng ito. Wala nang ginawa kundi maglakwatsa. Naririto ka naman. Isa pa, sasamantalahin ko ang mga happenings ng barkada ko. Dahil pag na-assign ka na sa bago mong racket, hindi maiwan ako mag-isa dito. Kaya sige na, kumain ka na. Prince, sana nga. Mabuti kung ganon at napatay ang sinasabi mong drug lord. Na hindi naman sana dapat dahil inilagay ng killer ang batas sa kanyang kamay. Hindi dapat dahil kaming mga alagad ng batas lamang may kapangyarihan para labanan ang mga masasamang loob. Para sa akin, mabuti pa rin ang pagkakapatay ng drug lord na yon para mabawasan ang mga masasamang loob. Kung bakit kasi hindi maubos-ubos ang factory ng shabu. Abay, noon pa yan ah. Lagi na lamang ibinabalita na may raid na factory ng shabu. Pero hanggang ngayon, ay meron pa rin. Yun nga ho ang mahirap sa bansa natin eh. Dahil may mga protektor ng mga shabu. Huliin na ninyo kasi ang mga big time na supplier. Hindi yung mga adik lamang. Abay, ang lagi ko na lamang napapanood sa telebisyon ay isang lalaki na nakulong dahil nga adik. Pero ang pinanggagalingan ng shabu ay wala pa yatang nababalita ang nahuli. Inang, huwag ko kayong mag-alala. Pag ako ang naging hepe ng pulis, mauubos ang mga big time na drug lord na yan. Ay nako, sana nga anak. Kaya magsikap ka para madali ang promotion mo at maging happy ka na ulit ng pulis. Pero alam niyo, Inang, para yatang malabong ma-promote pa ako na maging happy sa mga panahong ito. Ha? Bakit naman? Kasi naman yung happy namin eh. Pakiramdam ko, pinag-iinitan akong lagi.
tagal mo. Nakipagmarites ka pa yata. Hindi maraming tao sa kantina. Pila-pila nga Nagkataong nasa hulihan ako. Masarap nga talaga ang luto ng bagong bukas na kantinang yon. Chef kasi sa ibang bansa ang may-ari niyan. Oh, kaya naman pala dinudumog ng maraming tao ang kantinang yan dahil sa sarap magluto yung kusinera nila. Oo, sinabi mo pa. Siya nga pala, my first assignment ka pala bilang bodyguard. Talaga? Agad-agad? Kung ganun, may extra income na ako kaagad. Oo. Kaya sa gagawin mong pagsisipag sa trabaho, nako, makakapagpatayo ka na kaagad ng sarili mong bahay. Talaga Dadaigin ko pa yata ang OFW nito Teka, taga saan ba ang kliyente natin? Malapit lang dito. At pagbutihin mo dahil hindi basta-basta tao ang kliyente natin. Bakit? Sino ba ang kliyente natin na inassign mong babantayan ko Hindi lamang kilalang taong kliyente natin, kundi isa pa siyang congresswoman. Si Congresswoman Sofia Montelibano. Ano? Ano ang gagawin ni Mabel? Tanggapin kaya niya ang alok na trabaho sa kanya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.